Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Glorify Him, therefore. Glorify Him, therefore. Glorify Him, therefore. Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Exorcise Him, as I have already said, by the awesome name of the Lamb, who was written on the stone, which enabled to bury Rome. The hour of our death. Amen. Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Glorify Him, therefore. Glorify Him, therefore. Glorify Him, therefore. Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Exorcise Him, as I have already said, by the awesome name of the Lamb, who was written on the stone, which enabled to bury Rome. Kung nandito ka, magparamdam ka. Sino yung ito? Ang taas ko na kasi malay mong may paagam kanina. Sobrang gulat ko, nililiyak ako. Nagulat ako, nakita ko talaga yun. Sapol sa video ang pangyayari sa nagsagawang Spirit of the Glass. Ito ay mariing ipinagbabawal ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Dahil ito'y maituring na necromancy. Hindi lang yung Spirit of the Glass, pati na yung tinatawag na Bloody Mary. Ngayon. Tissue! Tissue! May nagpasa sa akin ng video na ito tungkol sa YouTuber na mahilig sa paranormal games, mga kapatid. Alam nyo ba na mariing ipinagbabawal sa simbahang Katoliko ang pakipag-usap sa mga patay? Bakit? Is it possible to talk to the dead? Oo naman. Ba't makapag-usap sa patay? Can we really communicate to the other side? Talking as a Catholic? No. Never. Pinagbabawal yan. Sa Old Testament, we should never communicate with the dead. Malinaw ang aral ng simbahang Katoliko. Pero ang tuligsa ng isang pastor sa Born Again, tayo daw na mga Katoliko ay gumagawa ng necromancy, yung pakipag-usap sa mga patay sa pamamagitan ng panalangin natin sa mga kaluluwa at lalo na sa mga santo na mariing ipinagbabawal daw yan sa Biblia. Ito ay labis na pinagbabawal ng Bible na siyang tinatawag nating necromancy. Yung tao daw na nagpa-practice nito ay detestable. Anong sabihin ng detestable? Siya daw ay nagiging marumi. Pati mga saints na namatay. Pati mga priest, pastors at sino mang namatay. So hindi lang ito tungkol sa isang patay na kamag-anak. Yon ang heret ng pastor sa Born Again, mga kapatid. Tama ba siya? O may tama lang ang kanilang maling akala? Ito ang ating tatalakayin bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan ninyo. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta? Ito yung lingkod, Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin itong mariing ipinagbabawal, necromancy,
ipinagbabawal yan ng simbahang Katoliko batay na sa ating Catechism of the Catholic Church. Pero, grabe itong tuligsa sa pastor ng born again. No? Tayo daw na Katoliko ay gumagawa nito. Knowledge muna natin ang mga nakapasok. Maraming salamat po sa mga kapatid. Lalo na itong naka-experience ng si Leslie Valdez. Naka-experience daw siya ng spirit of the glass. O dapat yan na ikumpisal. No? Dahil isang uri yan na necromancy na ayon kay Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist. Is it possible to talk to the dead? No naman. Ba't ka makapag-usap sa patay? Can we really communicate to the other side? Talking as a Catholic? No. Never. Pinagbabawal yan. Sa Old Testament, we should never communicate with the dead. Bakit? Because you're... Bakit? Ito ang ating tatalakayin. Atin munang buksan sa panalangin ni Father Bing Arellano ng Twin Hearts, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in His consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, Katoliko man o hindi Katoliko? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Ngunit ating sagutin, lalo na itong pahayag sa isang pastor na ang simbahang Katoliko daw ay gumagawa ng necromancy sa pamamagitan ng paglapit sa mga patay, lalo na sa mga kaluluwa at sa mga santo. Balikan muna natin siya. Ito ay labis na pinagbabawal ng Bible na siyang tinatawag nating necromancy. Yung tao daw na nagpa-practice nito ay detestable. Ano yung sabihin ng detestable? Siya daw ay nagiging marumi. Pati mga saints na namatay. Pati mga priests, pastors at sino mang namatay. So hindi lang ito tungkol sa isang patay na kamag-anak. Ang necromancy, ano po ba yung necromancy mga kapatid? Na mariing ipinagbabawal ng simbahang Katoliko. Dahil ito isa sa mga maling akala at daming nabiktima sa maling akala. The wrong notion of anti-Catholic Protestants like born again, especially the Christ the Healer International, yung kay Bishop Cobos, tinalakay din niya ito. Sa Seventh-day Adventist, sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, sa Born Again, Jehovah's Witnesses, Saksi ni Jehovah, at iba pa, other denominations. When they seeing us Catholics praying, asking, and talking to the Blessed Virgin Mary and the saints, ito daw ay pakipag-usap sa mga patay. At ito daw ay necromancy. Yon ang maling akala nila. Ang necromancy, isa na itong pangyayari na Bloody Mary, wag nyong gayahin, pinadala lang ito na gusto nilang talakayin sa messenger
ay isang YouTuber na nagsagawa ng Bloody Mary at batay sa video, yon may naganap na operasyon. Magpakita ka. Ngayon. Ah! Tissue! Tissue! Oh, so ito ay maituring na operasyon talaga. At hindi lang yan, yung naganap na Spirit of the Glass na ipinadala din sa messenger para nag-request na tatalakayin natin. Kung nandito ka, magagalang ka. Sino yung ito? Tumatas yung malay mong may paadog kanina. Sobrang gulat ko, naiiyak ako. Nagulat ako, nakita ko talaga yun. Okay. Batay sa mga naka-experienced ng Spirit of the Glass, no? Daming mga nakalaro ng ganyan. Charlie, yung Bloody Mary, yun po ang tinatawag na necromancy sa Catechism of the Catholic Church. At mariing ipinagbabawal. Ayon kay Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist, yun ay mortal sin. At ito ang dapat ninyong malaman. Is it possible to talk to the dead? Oo naman. Ba't ka makapag-usap sa patay? Can we really communicate to the other side? Talking as a Catholic? No. Never. Pinagbabawal yan. Sa Old Testament, we should never communicate with the dead. Bakit? Because you're never really sure kung yung spirit na kinakausap mo, yung spirit ng iyong mahal sa buhay, o evil spirit. Scriptures really forbid us to talk with the dead. The sin is called spiritism. And any Catholic who talks to the dead, kasi may nakikitang spirito, or nag-Ouija board, Spirit of the Glass, that is a sin. It's a mortal sin. And therefore, that should be confessed. So, malinaw ang pahayag ni Father Winston Cabading, taliwas naman sa pahayag sa isang pastor na ating sasagutin siya na ang ginawa nating mga Katoliko ay necromancy daw. Ito ay labis na pinagbabawal ng Bible na siyang tinatawag nating necromancy. Yung tao daw na nagpa-practice nito ay detestable. Ano yung sabihin ng detestable? Siya daw ay nagiging marumi. Pati mga saints na namatay. Pati mga priests, pastors at sino mang namatay. So hindi lang ito tungkol sa isang patay na kamag-anak. Okay, yon ang pahayag. Sasagutin natin siya mga kapatid. At batay sa nag-comment na pumasok sa ating chatboard, mga kapatid, sabi niya, ang gawaing ito ay isang, pakita muna natin, isang doorway, no? Yung pintuang nabuksan, no? Sa buhay. At mamanahin ito, kung mahilig ka at nagaglaro ka nito, mamanahin ito hanggang sa ika-4 at ika-6 na salinglahi. Kaya, kung sakali may experience ka sa larong ito, dapat ikumpisal mo yan at magsagawa ng solemn renouncement, mga kapatid. At dahil yan ay isang pintuan na binuksan, dahil nakipag-communicate sa tinatawag na preternatural world, ang ordinary demonic attack na pinahintulutan sa Diyos ay magiging extraordinary demonic attack. Bakit? At ano po ba yung extraordinary demonic attack? Yon.
obsession, oppression, at ang grabe pa, yung tinatawag na demonic possession. Ito ang actual na demonic possession, mga kapatid, sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism. No? Pakinggan niyo ang busis mismo sa demoniac, yung napossessed, during sa solemn exorcism. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Glorify Him, therefore. Glorify Him, therefore. Glorify Him, therefore. Do you refuse, therefore, the glory of the Almighty? Exorcise Him, as I have already said. The awesome name of the Lamb who was written on the stone, which enabled to bear it broke. So, yun. Di mo ba nang binanggit ang solemn exorcism ay exorcise yun ni Father Winston Cabading, marinig niyo mga kapatid, ang daming busis na lumalabas sa bibig ng demonyak. No? Bakit napasukan ng fallen angels ang katawan ng tao? Dahil tandaan natin, ang mga demonyo ay parang asong baliw na nakatali. Hindi basta-bastang makalapit sa bawat Kristiyano. Hindi basta-bastang makakagat. Pero pwede kang makagat sa aso na nakatali kung ikaw mismo ang lumapit nito. Sa pamamagitan ng Spirit of the Glass, sa pamamagitan ng Bloody Mary na tinatawag yung espiritu ni Mary umano, at yung Charlie, delikado talaga yan mga kapatid. Napakadelikado. Pero sasagutin natin itong issue ng mga born again na tayo daw mga Katoliko dahil sa ating doktrina sa paglapit natin sa mga santo at yung doktrina natin na ipanalangin yung mga kaluluwa, yun daw ay necromancy. Yun ang heret ng mga solpot. Pakinggan natin muna sila. Pag-usap o magdasal sa mga kamag-anak na namayapa dahil sa paniniwalang may misyon pang hindi natatapos o may nais pang malaman ang mga kamag-anak ng namatay. Ngunit, ang tanong, okay lang ba kakausapin ang kaluluwa ng namatay na mahal sa buhay? ang sabi ng taong bayan, Okay lang. Iyon ang problema kung ang tinanong di alam talaga. Lalo na ang opisyal na aral. Ang tanong, okay lang ba na kausapin yung kaluluwa ng namatay? Sabi nila, okay lang daw. Siguro kung meron ka bang kailangang malaman sa mahal mo sa buhay. Palagay ko, hindi. Siguro pag once na nakausap mo yung mahal mo sa buhay, mararamdaman mo na panatag ka na ligtas siya na kasama niya si God. Wala namang kaso doon kung kakausapin mo. May kaso yon pag kakausapin ang patay. Necromancy at madaing ipinagbabawal yan. Pero, lilinawin natin na ang paghingi ng panalangin sa mga santo, biblical yan. Hindi yan pakipag-usap sa patay na necromancy. Ano po ba yung definition ng necromancy, mga kapatid? Research naman pag may time. Yung necromancy, tinatawag yan na isang gawain na humihingi o nakipag-usap sa mga patay or consulting or communicating to the spirit of the deceased. Yon ang necromancy. Yon ay, ang purpose ay divination. Ibig sabihin, foretelling future events or for the purpose of requesting to satanic forces in a hope of gaining wealth, power for something
worldly advantage like putting curse on their enemies, yun ay mariing ipinagbabawal at ang paggamit sa tinatawag na black magic or witchcraft. Yun ang ipinagbawal. Pero, batay sa pahayag nitong mga born again, na ang panalangin daw sa simbahang Katoliko sa mga santo at lalo na sa mga yumao ay tinatawag nitong mga sulpot na sekta na ito umano ay consulting and talking to the dead people like the blessed, the saints, and the Blessed Virgin Mary, na ayon sa kanila, yung consulting and talking to the dead people is strictly forbidden as it condemned in the Bible. At ginagamit nila yung Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 10-11. Ano po ba ang nakasulat sa naturang talata? Ito po ang nakasulat sa naturang talata na ginagamit nila, mga kapatid, at wala naman tayong tutol sa naturang talata. Tutol lang tayo sa mali nilang unawa. O enkantador ng mga ahas, o nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So, malinaw na ang gawaing ito ay kasuklam-suklam talaga. Yung Spirit of the Glass, yung Charlie, yung Bloody Mary, mga kapatid, dahil kadalasan sa Office of Exorcism, sa diagnostic interview, yung umaabot na sa punto ang atake na extraordinary demonic attack. Bakit? Dahil may binuksan na bahagi sa kanilang buhay na hindi nila alam. Akala nila yung paglaro ng Spirit of the Glass is para lang sa kasayahan. Pero yun talaga ay magdulot ng malaking kamalasan. Oh. At pwede pang ikakamatay yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist, kung gumawa kayo ng mga nakipaglaro kayo ng demonyo, hindi yung kaluluwa ang kinausap ninyo. Dahil alam naman natin, mga Katoliko, na pagkatapos ng pagkamatay ng tao, ang tao ay haharap talaga sa hukuman. Iyon ang tinatawag na general judgment. Particular judgment. At yung mga necromancy o ano pang mga aral na occultismo, sa Catechism of the Catholic Church 2116, 2117, mariing ipinagbabawal yan. Narinig nyo naman, yung sabi ni Father Winston, yung necromancy, spiritism, ay bawal sa mga Katoliko. Tanong, why this various anti-Catholic Protestants condemns Catholic for necromancy with sorcery, witchcraft, divinations? The fact that the Catholic Church rejects, denied, and against all these practices as it written in the Catholic doctrine. Malinaw naman yan. Kaya mahilig talaga itong mga nagsusulputan, mga kapatid, na gumagawa ng nag-embento ng mga tuligsa sa simbahang Katoliko. Tuloy natin ang pahayag ng may question pa sila dito sa mga tao kung pwede ba
na makipag-usap sa mga patay. Sila kahit sa mga kabilang buhay. Hindi. Iba na daigdig dun eh. Nananahimik ka na yun. Igalang natin ang mahal natin sa buhay. Ang sabi ng Bible. Remember na ang Deuteronomy ay second letter ng Panginoon sa bansang Israel. Nire-remind sila kung ano ang ayaw niya at kung ano ang tama. At isa rito ay ang pakikipagkonsulta sa patay or pakikipag-usap sa patay. Batay sa ginawa nila na video, yung pagpunta sa sementeryo, lalo na sa All Saints Day, All Souls Day, yung panalangin sa kaluluwa, yun daw umano ay isang uri ng pakipag-usap ng mga patay. Dapat tingnan muna nila ano po ba yung definition ng tinatawag na necromancy. Yung pagtawag at pakipag-usap ng mga patay. The question is that, are they souls of the dead alive? Or still dead as well? Kung tingnan natin ang banal na Biblia, mga kapatid, halimbawa, Wisdom chapter 3, verses 1 up to 2, ito po ang ating mabasa. But the souls of the upright are in the hands of God, and no torment can touch them. To the unenlightened, they appeared to die. Their departure was regarded as disaster. So, nasa Biblia yan, mga kapatid. Napakalinaw ang nakasulat sa Biblia. At hindi lang yan, no? Kung tingnan natin ang King James Version, yung Yunoko, may pakiusap kay Santo Felipe. Ano po bang ginamit niya? I pray thee. Pansinin ninyo ang kaniyang pahayag diyan sa Acts chapter 8 verse 34. Ito po ang ating mabasa. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? So, yon ang pahayag ng eunuko, mga kapatid. Pansinin ninyo, nung sinabi niya, I pray you. Yung iyo, tumutukoy kay Santo Felipe. Ibig po ba sabihin, diniyos na ng eunuko at ang eunuko, diniyos na ng eunuko si Philip dahil sinabi niya, I pray thee. Hindi. Dahil yung eunuko ay may gustong ipakausap, may gusto siyang hingiin at may gusto siyang ipaabot. At yun ang sagot ni Philip na matulungan siya sa pag-unawa. Di lang yan. Sa Genesis chapter 13 verse 8, King James Version, mga kapatid, ito rin ang ating mabasa. And Abraham said unto Lot, let there be no strife. I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. So, ginamit dito ang pahayag na I pray thee. Ibig ba sabihin na diniyos na ni Abraham si Lot? Dahil sinasabi niya, may pakiusap siya na nagdasal siya kay Lot? Hindi. Di po ba? So, tayong, baka sabihin nila, buhay pa yon. Buhay pa yon. Kaya, hindi yun necromancy dahil buhay pa. Yes, pero ang taong mamatay
may bahagi sa tao na hindi mamatay at manatiling buhay. Yun ang kanyang kaluluwa. Yun ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, mga kapatid. At hindi lang yan, bakit po ba tayo mga Katoliko ay hindi natin kinakalimutan yung mga yumao? Kung tingnan natin ang nakasulat sa Sirach Kapitulo 7:33 sa New Revised Standard Version, give graciously to all the living. Do not withhold kindness even from the dead. Ang problema lang nitong mga nagsusulpotang sikta, may bahagi, wala naman silang sariling Biblia. Bumibili lang ng Biblia at maliban diyan, yung pinili na Biblia na binibili, yun ang kulang. Dahil ang unang King James Version sa 1611 ay katulad ng simbahang Katoliko na meron talagang Deuterocanon, although tinatawag nilang apocryphal books. Kasama pa yon. Kaya sa aklat na How We Got Our Bible by Carl Early, mga kapatid, nakasulat yan na one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without Apocrypha should be imprisoned for a year. See? At hindi lang yan. Sa aklat ni Roth, Kapitulo 2, versikulo 20, ito ang ating mabasa. Hindi ikinait ang kaniyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. See? Dapat talaga hindi kalimutan lalo na yung mga patay. Dahil may bahagi sa kanila na di mamamatay. At tandaan natin, kahit nasa Old Testament, mga kapatid, sa ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 43-45, ito po ang mabasa natin. Pansinin ninyo. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay. Namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. See? Kung napansin ninyo, mga kapatid, na ang paghahandog para sa mga namatay at ang kapatawaran ng kanilang kasalanan ay nakaugat pa ito noon pa sa lumang tipan. At tandaan natin, ulitin ko, na kahit sa kanilang King James Version Bible na lumabas noong 1611, meron pa yung apocryphal books na sa atin ay Deuterocanon. Pero pagdating sa 1827 sa British Foreign Bible Society, tinanggal na nila. At karamihan sa mga naging pastor ngayon, hindi alam nila yung history na yan. Dahil yun ang dahilan kung bakit yung mga pastor, Biblia lang. Hindi dapat tanggapin ang history. Yun ang dahilan. Pero tanong, dahil gusto nila letra por letra, sa Biblia ba, meron po bang mabasa na
si San Pablo mismo nanalangin sa patay na? Meron. Yun ang di nila alam. At dahil ipinalangin ni San Pablo yung patay na, ibig po ba sabihin, nakagawa si San Pablo ng necromancy? Yung pakipag-usap sa patay? Saan yan mabasa? Gamitin natin ang Contemporary English Version Bible sa 2 Timoteo Kapitulo 1. 2 Timothy chapter 1 verses 16 up to 18. Ito po ang ating mabasa mga kapatid. I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then, after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. See? Pero siguro sasabihin na, wala namang mabasa diyan, letra por letra na si Onesiphoro ay patay na. Punta tayo sa tinatawag na biblical commentary, mga kapatid, yung page 580, ito po ang ating mabasa sa biblical commentary. Pansinin ninyo. Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family is still residing. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. See? Ano ang sinabi ng mga biblical scholar? Nang isinulat ni San Pablo itong 2 Timothy chapter 1 verses 16 up to 18, kung saan mabasa natin ang sinabi, I pray that the Lord Jesus will ask to God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Ayon sa mga biblical scholars, matagal nang patay pala si Onesiphoro nang isinulat ito. Napakalinaw, mga kapatid. Pero di lang yan. Yung paglapit sa mga santo daw ay isang Diyos-Diyosan daw. Ibalik natin ang kanilang pahayag. Pero ito ay rampant na practice din ng mga Chinese na pakikipag-usap sa mga magulang nila na mga patay. Ano ang purpose ng tao sa pakikipag-usap sa patay? Una-una. Iyan, mga kapatid, tandaan nyo ang explanation nitong pastor na ito. Ano ang purpose ng pakipag-usap? Yung ipinalangin natin ang kaluluwa sa mga yumao, hindi yun pakipag-usap. Tulad sa nabasa natin, 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 16-18, si San Pablo nga, ipinalangin niya ang kaluluwa ni Onesiphorus. Yun po ba'y may ituring na idolatry, mga kapatid? Hindi lang yan. Ang sabi nitong pastor na ito, yung paglapit din umano sa mga santo. Bakit daw tayong mga Katoliko ay nagdarasal kay Santa Maria at sa mga santo? Bakit hindi na lang direkta tayo sa Diyos? Tandaan natin, mga kapatid, na ang gawain ng simbahang Katoliko sa paghingi ng panalangin sa mga santos ay napaka-biblical na pag may idudulog o hihingiin o idarasal tayo sa Diyos, ay lumapit din tayo sa mga banal, sa mga santo. Kahit pa sila ay matagal ng mga patay o mga espiritu na lang na nasa langit. Bakit? Imposible naman kung di nabasa ng mga pastor ito. Itong Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23, mga kapatid. Pansinin ninyo. Lumapit kayo sa mga pangkalahatang pagtitipon at sa iglesia
ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinaging ganap. Malinaw ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. No? Na ano daw? Lumapit tayo sa Diyos. Pero hindi lang sa Diyos. Ang sinabi diyan, lumapit tayo sa Diyos at sa mga espiritu ng mga matuwid. Pag sinabing lumapit, abay, malawak ang ibig sabihin niyan. Pumasok na diyan yung request, yung paghingi, yung heling, yung panalangin. Dito malinaw, mga kapatid, na hindi lang pala ang Diyos ang lalapitan sa ating panalangin, kundi kasama na rin pati ang mga espiritu ng mga taong nagiging matuwid. Ito yung mga santo, ito yung mga banal o sanctified spirits na lingkod ng Diyos o mga santo. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi lang directly nanalangin ang mga Katoliko sa Diyos, kundi indirectly din sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu, ng mga matuwid at mga ligtas na mga santo na nasa langit. Pag sinabi nating indirect sa Diyos, ay may isa pang tandaan natin, mga kapatid, na ibig sabihin, dadaan ang ating dasal sa banal na tao bago pupunta sa Diyos. At diyan na papasok yung nakasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1, na panalangin sa pamamagitan, panalangin na mamamagitan para sa lahat. So walang mali sa ginawa nating mga Katoliko na manalangin sa mga santo at sa mahal na Birhen Maria. Nasa Biblia yan. Pero parang ayaw talaga, o kaya'y iniwasan lang sa mga nagsusulputang sikta. Halimbawa, unang Timoteo, Kapitulo 2:1, salita ng Diyos. Kaya nga, una sa lahat, ipinamamanhe ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling, ang mga panalangin, ang mga dalangin na namamagitan at pasasalamat at gawin para sa lahat ng mga tao. See? Napansin niyo ba ang pahayag ni San Pablo sa naturang talata? Malinaw, mga panalangin na namamagitan para sa lahat. Kayo ba, pag may examination, di po ba yung mga nagsusulpot ng sikta, pupunta sa kanilang mga pastor, Pastor, pwede po bang ipanalangin mo na makapasa ako sa examination? Di pa siguradong santo ang pastor, pero meron ng humingi ng panalangin. Di po ba? Ipanalangin mo ako, pastor, na gagaling ang sakit ng kapatid ko. O di po ba? Yun po ay tinatawag na intercessory prayer. At tandaan natin na ang opisyal na aral nating Katoliko bilang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na to, mga kapatid, kahit patay na ang tao, may bahagi sa tao na hindi mamamatay at yun ang kaluluwa. Ituloy natin itong pastor na to. Nakikipag-usap sa patay upang makaalam ng information, tama ba? Or humihingi. Yon, mga kapatid, ang pakipag-usap sa mga patay upang makaalam ng information, iyon ang tinutukoy na necromancy. Kailan ba nangyari na yung pagsindi natin ng kandila,
humihingi tayo ng information, saan na ba kayo? Nasa impyerno, nasa purgatorio, o nasa langit? Yun po ba? Hindi. Ang layunin natin na dahil alam natin na agad-agad pagkatapos ng kamatayan haharap sa particular judgment, Hebreo 9:27. Pagkatapos sa kamatayan haharap ng hukuman. At alam natin na sa